May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng nakikinig at bumubuo ng programang Main Event. Kung sakali man pong mapili ang aking sulat, sana po ay kapulutan ito ng aral ng lahat ng nakikinig ngayon. Gusto ko lang po sanang mailabas ang bigat na matagal ko nang dinadala. Tungkol ito sa dati kong minamahal, na muling nagbabalik para guluhin ang tahimik kong buhay. Inaamin ko naman na natukso lang din naman ako dahil wala kaming maayos na closure ng ex-boyfriend ko. Pero hindi ko inaasahan na may malalaman ako na lubos na pagsisisihan ko. Kaya bago ko tuluyang mailahad ang lahat ng kwento, nais ko munang magpakilala sa inyo. Ako po si Myrna, 28 years old, taga Rizal. Nagtatrabaho bilang isang tagaluto sa isang maliit na karinderya. Hindi man madali, pero sapat na ito para mabuhay ako sa araw-araw. Sa kabila ng pagiging abala ko, may isang tao na gustong bumalik nang hindi ko inaasahan. Siya si Christopher, pero tawagin na lang natin siyang Tupi. Ex-boyfriend ko po siya. At halos 10 taon na kaming hiwalay. Pero dahil mapaglaro ang tadhana, pinagtagpong muli ang aming landas. Abala ako noon na nagtatrabaho nang biglang may mag-text sa akin at nagpakilalang matagal ko na raw siyang kakilala. Nung una, akala ko tipikal na scammer lang siya, kaya hindi ko pinapansin. Pero habang tumatagal, unti-unting nagiging mas personal ang kanyang mga sinasabi. Binabanggit niya ang mga bagay na tanging ako at ang dating naging karelasyon ko lang ang nakakaalam. Doon na ako kinabahan, DJ Main. Halos naapektuhan ng trabaho ko, kakaisip. Kaya noong isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko at nag-reply na ako. Tinanong ko siya kung sino siya at bakit niya alam ang personal na bagay sa akin. Ilang sandali lang ang hinantay ko. Tumambad sa akin ang sagot na talagang nagpatigil ng aking puso. Ako to, si Tupi. Nanlamig ako, DJ Main. Sinubukan kong tingnan ulit ang screen ng cellphone ko. Umaasang mali ang nabasa ko. Pero hindi. 10 taon na ang nakalipas. Pero parang biglang bumalik lahat ng alaala. Naudlot kasi ang pagmamahala namin ni Tupi noong naging LDR kami, DJ Main. Maraming nangyaring hindi pagkakaintindihan, kaya nauwi kami sa hiwalayan. At ngayong nandito na siya muli, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Dahil ang akala ko, matagal ko na siyang nakalimutan. Pero sa isang mensahe lang, naramdaman ko na hindi pa pala ganun kasimple ang lahat. At doon nagsimula ang muli niyang pagpasok sa buhay ko. DJ Main, noong nagtuloy-tuloy po ang koneksyon namin ni Tupi, para akong bumalik sa pagiging dalaga. Ramdam na ramdam ko ang kilig sa bawat pag-uusap naming dalawa. At habang nagtatagal kami, unti-unti rin naming napag-uusapan kung bakit kami nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan noon. Doon nagsimulang mabuo ulit yung sa amin. Pero ayokong magpahalata. Hindi rin nagtagal. Agad din naman siyang umamin. At agad ko rin naman siyang sinagot. At habang lumilipas sa mga buwan,
mas nagiging mainit pa sa araw ang pag-uusap naming dalawa. Oo, DJ Main. Dahil humantong kami sa punto na nagkakapalitan kami ng mga masiselang larawan. Para sa akin ay ayos lang naman din iyon. Dahil matagal ko na siyang kilala at hindi na bago yon. Tsaka alam kong naiintindihan namin ang isa't isa. Naalala ko pa nga yung unang sinabi niya sa akin nung nagpalitan kami ng larawan. Mahal, grabe ha. Wala kang pinagbago. Ang sexy mo pa rin pala. Hindi naman, mahal. Pero salamat ha. Namiss ko din yan, mahal. Hayaan mo, mahal. Kapag nakita ulit tayo, ayun yung una nating gagawin. Sa mga sandaling iyon, DJ Main, hindi ko napansin kung paano unti-unting nawawala ang pag-iingat ko sa aking sarili. Para bang nalunod ako sa kilig at sa ideya na may kami ulit. Parang binubuo namin ang mga bagay na nawala noon, pero hindi ko alam na may kapalit pala iyon. DJ Main, noong nag-meet kami ni Tupi, parehong-pareho pa rin ang itsura niya, pero mas naging matured. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan, hanggang sa hindi ako nakapagpigil. At saka ko siya niyakap ng mahigpit. Sa yakap na iyon, parang binawi ko ang lahat ng taon na nawala sa aming dalawa. Doon nagsimula ang mga pangyayaring hindi ko inaasahan na hahantong sa pinakamalaking pagsisisi ng buhay ko. Matapos naming magkita, magkaroon ng moment ni Tupi. Nag-book kami ng room sa pulang building dito sa May Cubao. Habang nasa loob kami ng kwarto, agad niya akong nilantakan na para bang wala nang bukas. Ayos lang sa akin dahil ang nasa isip ko lang kung kailan niya ipapasok ang kanyang sandata. Habang naghahalikan kami ni Tupi, hindi ko mapigil ang humalinghinga sa bawat dampi ng katawan naming dalawa. Mahal, sige pa. Namiss mo ba ako? Oo naman, mahal. Nagpatuloy ang ganoong palitan namin ng salita hanggang sa maipasok niya sa akin ang matigas na sandata niya. Sobrang basa, DJ Main. Hindi ko alam, pero ayun na talaga ang pinakamasarap na naramdaman ko. Dahil sa bawat pasok at labas ng kanyang sandata, halos humahalinghing at mapapasigaw ako sa mga hagod niya. Hindi ko alam kung sabik lang ba kami sa isa't isa, pero kahit marating namin ang tuktok ng tagumpay, parang hindi pa rin magawa ng katawan naming maumay. DJ Main, sa mga sandaling iyon, wala na akong ibang inisip kundi ang saya, ang init, at ang matagal kong hinanap na lambing mula kay Tupi. Akala ko, iyon na ang kulang sa buhay ko. Akala ko, tama ang ginawa kong pagbalik sa kanya. Pero hindi ko alam na iyon na pala ang simula ng pinakamabigat kong problema. Dahil habang patapos na kami, biglang may tumawag sa phone niya. Nung una, hinayaan ko lang dahil wala lang daw iyon. Kaya hindi ko na lang din pinansin. Pero dahil paulit-ulit kong naririnig, dito ko natuklasan ang talagang nagpaguho ng aking mundo. Dahil si Tupi ay may asawa na pala. At dito nagsimula ang matinding away naming dalawa. DJ Main, hindi ko po kasi alam na may pamilya siya. Dahil sa buong panahon na nag-usap kami,
Kahit kailan hindi niya nabanggit na may asawa at anak na siya. Siguro doon din po ako nagkulang. Hindi ko kinonsider ang posibilidad na sa loob ng halos 10 taon na wala kaming komunikasyon, marami na palang pwedeng magbago. Naging kampante ako. Kaya ngayon nagsisisi ako dahil dala-dala ko ang bigat ng konsensya. Hindi lang dahil sa nasaktan ako, kundi dahil pwede akong maging parte ng pagkasira ng isang pamilya. Ngayon po, DJ Main, magkaaway kami ni Tupi. Pero hindi ko pa rin siya magawang hiwalayan. Sobrang napamahal na kasi ako sa kanya. At alam ko rin na ayaw niya akong mawala. Sinabi naman din niya sa akin na ayaw niya na daw sa kanyang asawa dahil madalas sila nitong mag-away. Hindi na sila magkasundong dalawa. Ano po ba ang dapat kong gawin sa ganitong sitwasyon? Ayos lang po ba na maging kabit ako? Hindi ko alam ang aking gagawin. Sobrang naguguluhan na ako. Dahil hindi ko alam kung paano ako makaka-move on sa isang taong mahal na mahal ko. Sana po mabigyan niyo ako ng kasagutan. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang ang aking confession. From Myrna of Rizal. Minsan talaga, kahit gaano mo kamahal, darating sa point na kailangan mo nang tanggapin. Tapos na. Hindi dahil wala ng feelings, kundi dahil mas pinili mo yung sarili mo kesa sa sakit na paulit-ulit kang babalik. Kahit hindi lahat ng ex, kasi hindi lahat ng ex, dapat balikan. Minsan, paalala lang sila kung bakit kailangan mong umalis.